Kahapon, nagsimula na akong talakayin yung katotohanan na ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste ngayon ang ikukulong ng bangag. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, talaga undeclared martial law neto. Ang martial law, kaya dinideklara para kapag ikaw ay inaresto, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, pwede ka makulong miski walang legal na basihan. Ang ginagawa naman ng mga bangag, nagsasampa ng mga non-bailable kaso miski walang katuturan. Ang sa akin, non-bailable human trafficking. Ni walang kahit sinong nagreklamo na ako ay recruit sila para pagsamantalahan ang kanilang labor, which is the element of human trafficking. And yet, kita nyo, meron ako non-bailable na kaso. Si Senator Marcoleta, mantakin ninyo, donasyon sa eleksyon, sinabi, plunder daw, kalokohan. At ngayon naman, itong sa mag-inang Leviste, Legarda Leviste, ang sinasabi nila, yung kanilang 10 billion na proyekto na solar na hindi natutuloy pa ay plunder. Paano magiging plunder yan? Una-una, walang kahit anong pondo ng gobyerno. Kasi yung dapat ipatayo na solar, yan naman po talaga ay pribado. Number two, pribadong kumpanya po yan. Walang kahit anong gobyernong perang involved. So doon pa lang, hindi na talaga plunder yan. Pero anong gagawin ng ombudsman? Tutuluyan sila kasi nga si Leandro Leviste napakaingay. Sa totoo lang, nakakaawa itong si Senator Loren Legarda kasi bihasa yan sa politika at siguro alam niya talaga na wow, kapag talagang napakaingay ni Leandro kasi ingay ni Harry Roque, talagang pupuruhan ng anak niya. Pero anong gagawin ng ina? Kapag ang anak ang pupuruhan, natural, ang ina papalag, pwede bang manhimik ang ina? Kahit veteranong-veterano ng politiko, hindi yan tatahimik. Siyempre, kahit anong linalang dito sa mundong ito, kapag anak na ang pinupuruhan, tako, ang nanay, mag-ingat kayo at talagang gaganyanin kayo at talagang poprotektahan ng anak. Kaya naman ako, hats off to Senator Loren. Pero huwag kayong magkakamali sa mulat mula, naniniwala ako sa pagkabayani at pagmamahal sa bayan ni Loren Legarda. Okay? Mula pa nung siya ay isang batikang mamamahayag hanggang ngayon na talagang since 1998 siya ng senador. Alam niyo bang natalo na niya si Tanyada, the old man Tanyada as the longest serving senator. Siya na ngayon ang longest serving senator. Ang hindi lang niya natalo si Jovi Salonga kasi si Jovi Salonga has the record of the most number of being number one sa eleksyon. Pero si Loren comes number 2 as having the most number, the number 1 siya na top-notcher na senador. I think she would have been a very good vice president kung siya ay hinalal ng taong bayan. Kasi as vice president, who knows, no? Kung siya ay nanalong vice president, she would have been a wonderful foreign affairs secretary or a national defense secretary or a social welfare secretary. And who knows, she could be today's president. Hindi na sana si Bangag. Pero wala tayong magagawa, ganyan talagang kasaysayan. Siguro, ginusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng leksyon gibangag dahil 2 beses na natin pinukpok sa ulo natin ang mga Marcos at hindi pa tayo nadadala. Pero siguro naman wala nang pangatlo, no? Sos Mariose, pag kayo nagpangatlo na, ewan ko na magbigti na tayong lahat ng mga Pilipino, no? Pero yan po ang katotohanan. Diba? Sinabi ko sa iyo, isa-isahin natin. Sino ba? Una-una, si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit naman tibinuruan si Apollo Kibuloy? Kasi isa sa talaga sa pinakamalakas na supporter ni Tatay Digong. Sa totoo lang, between Iglesia ni Cristo at saka si Pastor Kibuloy, mas nauna pa talaga mas nauna pa talaga si Pastor Kibuloy na talagang kaalyado ni Tatay Digong, no? Ang sinong pangalawa? Ako na. Kasi ang ingay-ingay ko, bakit naman ako mananahimik? Karapatan ko magsalita. Di ba? Yan ay hindi lang karapatan na binigay ng batas, hindi lang karapatan na saling ng batas, yan ay karapatan na binigay ng Panginoon. Kaya nga tayo binigay ng utak at ng kakayahan na magkaroon ng communication dahil yan ang gusto mangyari ng Panginoon. At lahat tayo ginuhit sa imahe ng Panginoon, kaya lahat tayo may karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng mga bangag. Okay? So anyway, pagkatapos ko, sinong sumunod? Well, ang sumunod na ay si Tatay Digong, pinakidnap. Alam nyo, naalala ko pa yung mga nagpapaalam ako kay Tatay Digong, naalis na ako. Sabi niya, well, mag-ingat ka at talaga namang I will pray for you at sandali lang yan. Yan ang sabi sa akin ni Tatay Digong. Sandali lang yan, babalik ka. Actually, ang sabi niya sa akin, babalik ka by September 21.
Umalis ako ng September 4. Ayun, dumating ang 21, walang nangyari. And 2 years later, narito pa rin ako in exile. Pagkatapos si Tatay Digong, sino na kinulong? Si Bato de la Rosa. Nagtatago ngayon si Bato de la Rosa, no? At pagkatapos niyan, syempre, ayan na si Jinggoy, ayan na si Marcoleta, ayan na si Mike Defensor, at wag natin kalimutan, saksakan ng kaso sinampan nila laban dun sa Marine 18s, mga cyber libel, kasong libel laban kay Maharlika, kaso na libel laban kay Burgis, di ba? Pati si Burgis, meron na rin cyber libel, no? Ang magtataka kayo, yung mga di umano tumututol kay Bangag, pero hanggang ngayon, hindi kinakasuhan. Yan sa tingin ko ang mga kaduda-duda kung bakit. Pero uubusin po talaga ang hanay ng mga kritiko ng Marcos administration. Kaya nga sinasabi ko, undeclared martial law. Kasi ang suma total, parehong epekto ng non-bailable case. Wala kang karapatan magkaroon ng kalayaan hanggang mapatunayan mo na hindi malakas ang ebidensya. At ganong katagal yung prosesong yan? Matagal. Mag-iisang buwan na si Senator Marcoleta. Kakahain pa lang ng motion for bail ni Mike Defensor. Well, yung Revilla, nabigyan ng bail. Di naman ako nagtataka kay Revilla nabigyan ng bail, no? Buong angka niya sa Kongreso, tatlo-tatlo yung Revilla sa Kongreso, lahat sila pumirma ng impeachment. So natural, mapagbibigyan naman yan, no? Dahil kahit papano, nagtataka nga ako bakit nila pinadala. Siguro sinampulan talaga si Revilla para sabihin na meron sila kaalyado na pinakulong din for corruption para hindi magmukhang moro-moro. Pero ngayong nakapiyansa na siya, di ba? Suspiciously, parang moro-moro yan. Kasi bakit si Revilla lang? Pag hindi na bigyan ng bail itong si Jinggoy, mag-iisip talaga tayo. Teka. Dapat ba ikaw ay pumirma ng impeachment para magkaroon ng piyansa at magkaroon ng kalayaan? Pero pinakulong pa rin siya. Kaya kung ako, Senator Revilla, hindi tayo masyado magkakilala, nagbabatian tayo, mas malapit ako sa iyong misis at sa iyong anak na si Congressman Jolo, pero pag-isipan mo, bakit ikaw ang pinili na sampulan? Pag ikaw ba naman ay nakipagsanib puwersa pa sa mga bangag pagdating dito sa 2028 elections, ewan ko na. Bakit ka magtitiwala dyan? Kinakailangan manindigan ka na at kinakailangan kunin mo na ang probinsya ng Cavite para sa Rebilla dahil sa tingin ko panahon na ng mga Rebilla dyan sa Cavite. So mga kaibigan ang mensahe ko, kami naman, let's face it, kanya-kanya desisyon yan kung magpapahuli o hindi. Ako sa totoo lang, medyo guilty ako ngayon. Na ako ay nagpupunta dito sa Schönbrunn Zoo, nagpupunta ako sa mga concerts dito sa Vienna, nagbabike-bike ako, samantalang si Rodante Marcoleta at si Michael Defensor nakakulong. Pero siguro kanya-kanya rin desisyon yan. Kasi si Bato, gaya ko, ayaw rin magpahuli. Ako po hindi nagpapahuli kahit dahil po wala po akong kahit anong kasalanang ginawa. Wala ngang nagrereklamo sa akin na recruit ko sila as para sa human trafficking. Bakit nila ako kakasuhan? Hello! Wala man lang complainant na ako ay nag-recruit sa kanila tapos ngayon non-bailable. Di ba? Kung ang mga piskal ay matino at yung Padulyo na yan, I'm so disappointed in him na nagpapagamit siya, no? Na dapat talaga panindigan niya. Isa ako doon nagsulong doon sa batas para sa National Prosecution Law para maging mas independyente. Para nga hindi ma-influensya ng politika. Pero mukhang hindi nangyayari po yan. Nakakalungkot dahil siyempre kasama ko naman sa pagliliti sa mga ampatuan. Yan si Padulyon at yung buong team na nagsampa ng kaso laban sa akin. Nakita niyo kung gano'ng kasakit yun. Abogado naman ako for 36 years. At alam ko naman talaga kung may ebidensya. Wala talagang ebidensya. Hindi bali na ako yung nasasakdal. Kahit ibang tao na nasa posisyon ko, sasabihin ko walang ebidensya. Kaya ako, ayaw ko magpakulong. Kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong. At makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili kung kailan ko gagawin yan at tutuparin ko po yan. Uuwi ako
Dahil sa tingin ko, ngayong ang mga kababayan natin ay tinatanggap ang pagkakakulong, tinatanggap ang pagiging prisoners of conscience, panahon na para makibaka at makiisa sa kanila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Kung wala po kayo, siguro hindi lang po ako mawawala ng lakas ng loob para makibaka sa bayan. Yung iba pa po ngayon, Rodante Valculeta, Apollo Kibuloy, Michael Defensor, at yung Brave Marines 80 na lahat po ngayon ay nasasakdal sa cyber libel, mawawala na rin ang lakas ng loob. Ataka. Paano nila nalalaman na yung mga tax filings na yan ay magpapatunay na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte? Doon nga sa Kamara de Representante, maski ang House Committee of Injustice, bumoto para wag buksan. Kasi nga po, malinaw sa batas na hindi po pwedeng mabuksan, maisapubliko ang mga tax filings ng among others, walang otoridad ang presidente. Pero balikan natin yung aking slide presentation, no? Noong issue ay kung po pwede bang mabuksan nga, no? Now, tignan ninyo na meron lang isang pagkakataon na po pwedeng mabuksan nga ang tax filings. At ano yan? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sasapubliko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isapubliko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. Pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na po pwede mabuksan kapag merong otoridad na binigay ang presidente, pero ang presidente po pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay BP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisapubliko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings? Malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang isang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya madadawit o madidiin na si BP Sara sa charge ng graft and corruption. Julol. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner. At ang kanyang testimonya yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona. Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR Commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino
Yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction. Hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption. Na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona. Full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalak ni Conchita Morales na naisa publiko maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi, well, hindi siya nabaliwala, but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na dun sa mga dollar deposits niya, ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth, na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft or corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings at saka yung mga buwis na binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang dun sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, po pwede magkaroon ng presumption na yan ay ill-gotten. Pero po pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Di natural yan ang explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na po pwede pang maribat. So sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth or di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption or di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po, kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung mga taxes na binayad ni VP Sara at na kanyang may bahay ay mapapatunayan na sila ay kurakot, samantalang wala pang nakakakita ng mga tax filings na yan except si VP Sara at ang kanyang asawa at siyempre at ang BIR. In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito yung magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot, samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si VP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni VP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosecution. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya kahit sinong magsasabi kurakot si BP Sara. O narinig nyo na yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga na pati ako pilit na sinisira na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga
farmers na naging victim ako ng land grabbing, hindi na nila pipresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong. Dahil nga sa capital offense. So, pati yung sasabihin sana ni Madriaga na siya ang nag-deliver ng pera galing sa confidential funds na wala na, parang bula. Diba? Kasi alam nila sa format na lahat ng tao nanonood, pagtatawanan sila ng taong bayan. Dahil sa ngayon, naka-4 na silang testigo o 5, wala pa silang napapatunahin na kahit ano. Bakit? Kasi yung 5 testigong napresenta na nila, walang personal knowledge sa kahit anong mali na ginawa ni BP Sara. Ano bang personal knowledge nila? Wala. Yung 3 taga-NBI nag-imbestiga, pero wala naman sila dun sa mga pagkakataon na di umano gumawa ng krimen si Inday Sara. Yung 2 bank officials, ang nagsabi lang nila is nag-withdraw, pero wala naman sila kinalaman. Wala naman sila sabing illegal dun sa withdrawal na yan. Dahil lahat naman ay ayon sa standard operating procedure na nag-withdraw. So ano napatunayan nila? Wala. And yet ilang araw na. Umaabot na sa 275 million ang nagastos nila. Wala pa silang napapatunayan kahit ano. At ngayon naman, gagamitin nila itong mga tax filings sa Inday Sara. Again, for what? Paano nyo sasabihin na yan ang ebidensya ng pagnanakaw, ng pagiging korap, hindi nyo alam kung ano ang linalaman ng mga tax filings? How could it be relevant and material? Diba? At siyempre, itong Marcos Neto, bagamat sabi niya, hindi naman ito bira kay Inday Sara kung ako ay mag-authorize na buksan. Julol ang aking masasabi. Ikaw ang utak ng flood control scam. Ikaw din ang utak ng impeachment dahil gusto mong manatili sa pwesto forever and ever at ang gusto mo masira si Inday Sara nang hindi na makatakbo at hindi na maboto dahil alam mo na pagkaroon ng eleksyon, wala kang kahit sinong mailalaban kay Inday Sara. Kaya ako, ang advice ko, dahil maski ikaw ay pinabuksan mo ang tax filing na wala namang mapapatunayan na pangungurakot, ikaw maghanda ka na. Dahil pag hindi ka lumayas ng bansa, makukulong ka. At yan ang dapat na ginawa namin matapos na sinipa at sinuka ang inyong ama. Dapat ipinakulong namin kayo dahil sa inyong mga kayamanan na ninakaw sa kaban ng bayan, sa torture, pagpapatay na ginawa ninyo sa ating mga kababayan sa panahon ng martial law. Tandaan mo yan. Magbabayad kayo ngayon sa inyong mga kasalanan. Hindi na kami papayag na sorry, uulitin na lang namin uli yan pag kami nagkabalik sa posisyon. Hindi na magpapatawad ng taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos Jr., katarungan. Hahalika sa malamig na bakal ng rehas. Tama ba ho ako mga kaibigan? Pasensya na kayo. Uminit na naman ang ulo ko. Kasi talagang dapat zero tolerance to corruption. Hindi dapat tinatanggap ang SOP. Dapat talaga sinusuka ang mga korap at kayong mga dilaw na ngayon ay nakikipagsabwatan sa Marcos Kurakot, Marcos adik, nakakahiya kayo, kainsuka kayo. Wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga paninindigan. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Ito po ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.